Walang nakikitang masama ang CBCP sa pagbabandera ng tinaguriang Team Patay poster ng Diocese ng Bacolod. At ayon po sa CBCP, susuportahan nilang iba't ibang paraan ng mga diocese para iparamdam ang pagtutol sa reproductive health law ngayong eleksyon. Narito ang report ni Jam Sisante. Paglista ng Diocese ng Bacolod ng mga kandidatong binansagang Team Patay, simula pa lang daw ng paghimok ng simbahang Katoliko sa publiko na huwag iboto ang mga sumuporta sa reproductive health law. Inilista rin nila ang mga Team Buhay na kumontra sa batas at dapat suportahan sa eleksyon. Ayon sa CBCP, kahit na ipasa na ang batas, kanya-kanyang paraan pa rin ng mga diocese para ipadama ang pagdutol dito ngayong eleksyon. Palagay ko darating sa punto na malinaw na sasabihin ng mga leaders simbahan, hindi lang pari at obispo, no, yung mga lay leaders natin, sino yung mga bumoto sa RH, sino hindi bumoto sa RH, at ibigay yan sa tao, ilantad yan. Bahala ang tao. Kung despite that, yun pa rin ang boto nila, then yan ang konsensya na nila yan. Sa mga inilistang Team Patay, 5 senatorial candidate ay mula sa Team Pinoy at isa sa una. We appeal to the Catholic Church and to the hierarchy to consider the accomplishments and all the actions of a candidate not simply on the basis of one particular legislation. Minirespeto natin yung stand ng CPCB sa bagay na yan. Ngunit, siyempre kung magkakampanya sila against one of our candidates na bumoto ng pro-RH, mas marami naman maaapektuhan doon sa kabila. Ang COMELEC pinaalis muna ang Team Patay, Team Buhay poster sa Bacolod, pero dahil lang sa sobra raw ito sa laki ng campaign materials. Sabi naman ng simbahan, hahatiin daw nila ang poster at ibabalik din. Pinadalhan na rin ng COMELEC ng formal notice ang Team Pinoy para ipaliwanag sa loob ng 3 araw kaugnay sa ilang malalaking campaign materials na wala sa common poster area. Kasi private property yan. Hindi naman yung common poster area. But even if it's private, it has to comply with the size. Sinabihan lang na tanggalin niya kasi apparently oversized. Let me tell you one thing clear, we will follow the law. Ang kanilang kandidato namang si Jambi Madrigal, pinadalhan na rin ng abiso para ipaliwanag kung bakit hindi siya dapat kasuhan kaugnay ng pa-contest sa kanyang social network accounts na may premyong iPad na bawal daw ngayong kampanya. Nauna nang sinabi ng kampo ni Madrigal na mga volunteer at fans ang nasa likod ng mga account at ipinatigil na ang pa-contest. She apologizes, but that was never in any official way. We appreciate. Pero kasi we got evidence about we got evidence on the violation. So I think it is only proper that we continue with the process. Para sa unang balita, Jam Sisante reporting.